Alright, bilang panimula, mensahe muna mula sa ating Vice President. Tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad, at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Binigyan diin niya ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagiging bukas palad sa kapwa. Sinabi pa nito na bukod sa mga material na regalo, dapat ding ipaabot ng mga Pilipino ang pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahong ito. At ito ay isang paalala sa ating lahat, hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Alright, so nakita ninyo ang mensahe dyan ni VP. Inaanyayahan niya tayo ay panahon po kasi ngayon ng pagpapatawad. Pero, except sa Pangulo ngayon, mahirap patawarin ito. Hindi siya kapatawad-tawad. Kasi nakita ninyo, sabi nga ni VP, inaanyayahan tayo na magrespetuhan, lalong-lalo na sa mahirap at sa may karamdaman. Tignan ninyo ang ginawa ng Pangulong ito sa ating may mga karamdaman. Zero subsidy budget po tayo. Doon pa lang wala siyang respeto. Doon pa lang masasabi natin na hindi kapatawad-tawad ito. Mangyaring mapapatawad natin ang ating mga kapamilya, ang sino man dyan except sa Pangulong ito. So ito nga yung balita, no? Tayo po ay dinagsa. Ito nga yung balita, tayo po ay ang ating Duterte ay dinagsa ang kanyang bahay sa Davao City. Tingnan natin ang balitang ito. Tayo sa Davao City kung saan libo-libong katao na ang nakapila para mamasko sa pamilya Duterte. At live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Bril, good morning at Merry Christmas. Gaano na ba kahaba ang pila dyan sa bahay ng mga Duterte? Andre, magandang umaga sa iyo at Merry Christmas. Halos 3 kilometro na nga ang pila dito sa Davao City ng mga residente simula kaninang madaling araw. Pila ito para sa taunang pamimigay ng pamasko ng pamilya Duterte tuwing December 25 mula rito sa kanilang Central House sa Taal Street, Central Park Subdivision. Taunang tradisyon na ng pamilya Duterte ang pamimigay ng pamasko. Ang iba nga sa mga nakapila, kahapon pa nandito. Dito na rin sila inabutan ng Noche Buena. Hindi lang mga taga Davao City ang pumila rito. May iba na galing pa sa ibang probinsya. Alas 4 kaninang madaling araw nang mag-umpisa ang pamimigay. Kasama sa mga natanggap nila ang food packs na may lamang bigas, dilata, cash at gift certificate. As of 6 a.m., umabot na ng mahigit 25,000 ang nakapila rito. Inaasahang patuloy ang madadagdagan ngayong araw. Noong 2023, umabot sa mahigit 40,000 ang namasko sa mga Duterte. Andre, bantay sarado na rin ang paligid ng Ancestral House sa mga Duterte. Maya-maya ay may kaunting programa na may pa-games at ibibigay na mga pa-premyo. Maya-maya rin ay inaasahang dadating dito si Vice President Sara Duterte, ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging ilang miyembro ng kanilang pamilya. Yan muna ang latest. Okay. Nakita natin ito obserbahan natin itong ginagawa ng mga Duterte. Na kahit sila, like for example si Tatay Digong, wala naman na siya sa pwesto. Wala naman na siyang inaasam na pwesto pa. Pero bakit itinutuloy pa rin niya ang taunang? Ito po ay taunang
pamimigay ng mga Duterte. Tauna, kagaya ng sabi, last year pala ay umabot ng 40,000. Medyo bawas lang ngayon ang mga pumunta. Pero kung nakita ninyo, hindi na siya politiko pero namimigay pa. Si VP Sara, what is the edge na mamimigay siya ngayon kung sa 2028 pa naman ang kanyang last term, di ba? Kung i-compare natin dito sa mga politiko ngayon, kaya sila namimigay ngayon ayuda gamit ang pera ng taong bayan dahil nalalapit na ang eleksyon. Pero ito, hindi tumigil. Kahit hindi na politiko, hindi tumigil sa taunang pamimigay sa mga taong bayan, lalo na sa mga taga Davao. At nakita ninyo, that implies na ito po ay walang pinipili. Kasi ayon nga dyan sa balita, ang mga ibang pumunta dyan ay hindi rin taga Davao. Mga karatig bayan ay pumunta rin dyan para pumila para sa pamimigay ng mga Duterte. And take note, karamihan dyan sa mga pumunta dyan ay hindi lang yung sadya ay yung pamimigay kundi talagang gusto nilang makita ng personal si PRRD at syempre si VP Sara. Unlike itong mga politiko ngayon, talagang ang punta nila dyan sa mga gym na yan ay mga ayuda. And syempre, tingnan natin, sa ating mga kaibigan na talagang pumunta on the ground para makapanayam ang ilan sa mga ating mga kababayan taga Davao na pumunta dyan kay VP Sara. Tingnan natin ito. Saya! Yes. Siyempre, bibigyan tayo tatay, ito po diba? From Pambansang Loyal. Maraming salamat. Ayan siyempre. Ansa? Kaya nag-rallies daw 50 pesos. Kailan? Tapos mahaba ang pila nyo. Anong oras ka nagsimula pumila? Alas 4 ng madaling araw. Tapos, ang haba ng pila. Pagdating nyo doon sa dulo, 50 pesos lang. Diyos ko po, mahabagin Diyos. Pera pa siguro ng Nograles. Gawin mo pang 100 siguro. O kaya mo pang gawin 100. Nograles. So, alam nyo na kung sino. Lugi pa masahe. Kahit saan pwedeng bigyan. Kita nyo mga kababayan, hindi lang pala taga Davao O ikaw, taga saan ka ate? Hindi lang kahit saan pwedeng bigyan. Ayan! Gwapo naman si kuya. Ayan. So, ibig sabihin, kahit taga Jensen, kahit saan pwedeng bigyan. Kita nyo mga kababayan, hindi lang pala taga Davao O ikaw, taga saan ka ate? Taga Sasa. Sayaw. Okay. So, ayan dami. Kita nyo kahit pala hindi taga Davao, merong galing Jensen, mga kababayan, pumila ho dito. Oy! Anong oras na ngayon? Alas 11 na po, nanay. Malapit na magbigay. Anong oras ba magsimula? Kaya, nanay, pumunta ba kayo sa pila kanina kay Nograles, 50 daw binigay. 50 pesos. Madaling araw sila pumila, 50 pesos lang daw. So, that indicates, na itong mga pumunta, talagang they love the Dutertes. And pumunta sila dyan, syempre, gusto mong makita yung tao, tas may makukuha ka pa. So, okay yun. And then, wala yung mga ID, yung kung ano-anong mga inaano nila. Kagaya nung ginagawa nilang ayuda dyan sa gym na yan. May mga ID pa lang yung mga yan. Kumbaga, piling-pili yung mga pupunta dyan. Yung mga supporters lang talaga nila. Kung ikaw ay hindi, kontra sa kanila, hindi pwede. Kung sino ang pinili ni Kapitan, kung sino ang pinili ni Mayor, yun lang ang mabibigyan. Okay. And, ito, gusto ko lang ipakita bilang panghuli ito. Itong ginagawang pag-check and balance ng Rappler
nung kakaupo pa lang nitong si Marcos Jr. Nakita ninyo, ito, ang date nito is, July 2, which is talagang kauupo pa lang nitong si Marcos Jr. Nakita ninyo kung paano niya ini-scrutinize, paano nila ini-scrutinize, kahit pinakamaliit na detalyado, talagang pinupunan nila. Magtataka na lang tayo, bakit puring-puri na sila ngayon. Panoorin natin to. President Marcos. Sa kanyang inaugural speech, katulad ng sa kanyang kampanya, nanawagan siya para sa pagkakaisa. Sabi niya, ang pangarap ng bawat Pilipino, ang pangarap mo at pangarap ko ay pangarap niya rin. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. Nanumpa siyang poprotektahan ng pagkakaisa at ang pangarap nating lahat. Nanumpa rin siyang magiging tapat at lahat ng kanyang sasabihin sa mga Pilipino ay totoo. Kami naman bilang media, may tungkuling itama ang mga maling impormasyong inilalabas ng gobyerno at ng mga opisyal nito. At may paunang 4 kaming nakitang maling impormasyon na binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang inaugural speech. Di ba? Diyan pa lang, meron na silang 4 na mali. Kaya sabi ko sa inyo, talagang nakakompile na yan lahat ng mga impeachable offenses nitong si Marcos Jr. Once na napabagsak nila ang mga Duterte, isusunod nila ito. Kasi tingnan nyo to. Talagang, isa ang mandato niya. Ano yan? Tingnan nga natin. Una, nag-flex ang bagong Pangulo. Nag-flex. That is why it reverberated and amplified as it did to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. Sabi ni Marcos, siya raw ang nagtamo ng biggest electoral mandate sa kasaysayan ng Pilipinas. Mali. Dahil binoto siya ng higit sa 31.6 million na mga Pilipino. Mali. Nasaan yung mga ganyang style ninyo ngayon, Rappler, ha? Nakailang sona na itong si Marcos Jr. Wala na yung ganyang style nyo na mali. Laki ng electoral mandate ay hindi binabase sa bilang ng botong natatanggap ng kandidato. Kasi kada eleksyon ay lumalaki ang populasyon. Natural, dadami ang pagkukunan ng boto. Sa halip, ang mandate ay base sa porsyentong nakuha ng kandidato sa pinagsama-samang boto ng lahat ng kandidato. So, kung ito ang batayan, ika-5 lamang si Marcos Jr. sa may pinakamalaking mandato sa kasaysayan ng mga pangulo sa Pilipinas. Dinaig siya ni Manuel Quezon, Ramon Magsaysay at ng kanyang amang si Ferdinand Marcos. Kulelat pala siya. Usaping pagkain. Food self-sufficiency has been the key promise of every administration. None but one delivered. There were inherent defects in the old ways and in recent ways too. Sabi ni Marcos, sa ilalim pa lamang ng isang administrasyon nagkaroon ng food security sa bansa. Inimply niya sa administrasyon ng kanyang ama. Hindi yun nagawa ng tatay niya. Ano ba ang ibig sabihin ng food security? Ito ay ang sitwasyon sa isang bansa na lahat ng tao sa lahat ng panahon ay may kakayahang makakuha ng sapat, ligtas at masustansyang pagkain para magkaroon sila ng aktibo at malusog na pamumuhay. Sa termino ng nakatatandang Marcos, lumala pa ang gutom at kahirapan. Kaya nga nagkaroon ng Nutriban, di ba? Wala pang administrasyong nakakakamit ng food security para sa ating bansa. Pero ito ay hamon para kay President Marcos Jr. na nagpa siyang maging Secretary of Agriculture din. Pangatlo, ang walang kamatayang windmill. Blades have been turning over the sand dunes of Ilocos Norte, harnessing a power all around but unseen long before this day. I built them. Wow, I built. Sabi ni Marcos, taraw ang nagpagawa ng windmill sa Ilocos Norte. Nako, lumang kasinungalingan na yan. Ang windmills ng Ilocos Norte ay ipinagawa ng North Wind Power Development Corporation at ang nagpundar nito ay ang gobyerno ng Denmark.
Ang ideya naman ay patayo ang mga ito sa Ilocos Norte ay galing sa National Renewable Energy Laboratory na kabase sa Amerika. Kung ayaw niya maniwala sa amin, siya na mismo nagsabi na hindi niya proyekto ang mga windmills. So there was a contract. Was there a contract? It is not. It's one thing that people seem to think it's a government program. Project. It's not. It's a private commercial enterprise. Tama rin naman si Pangulong Marcos na kailangan natin maghanap ng malinis na pagkukunan ng enerhiya para sa ating bansa. More Invented. So ano yung point? Dati, itong mga mainstream media, anak ng diktador, ay mga diktador, itong si Marcos Jr., magnanakaw, pero ngayon, himod-puwet na sila. Tingnan ninyo, ito, the same media, Rappler, 1 hour ago, anong ginawa nila? Ayan. Hinihimod-puwet na nila. Wow! Sa ano to sa Baguio Mansion House. Paskong Pilipino Sa The ay ang Mansion. pinakamasayang Sarap Pasko ng sa buhay. buong mundo. Kaya naman, sa kabila ng anumang pagsubok o pinagdadaanan, hindi may aalis sa atin ang magdiwang. Simple man ang pamamaraan. Dak, 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 dak. Sikain ang mga tanawin Oh sa my ating bansa. Ay, man. So, tignan ninyo, malaki talagang pinagkaiba. Si Duterte, hindi na siya presidente, pero namimigay ng tulong. Ayun dinagsa. 25,000 ang nandun. Samantalang itong presidente ngayon, ang sarap ng buhay. Sasabihin niya, mag-celebrate tayo ng Pasko na hindi kailangang marangya, pero siya napakarangya o nasa The Mansion, nasa Baguio, ang sarap ng buhay. Walang pamimigay, saka na yan mamigay pag pagkatapos ng Pasko at New Year, mamimigay yan sa mga piling-pili sa pangalan ng ayuda, dahil may mga ikakampanya siyang mga tatakbong senador at mga congressman. Ganyan ito, samantalang si Tatay Digong, ayun, sineselebrate niya ang kanyang pamumuhay ng simple. Kita ninyo, yung bahay niya, mula nung presidente hanggang hindi na presidente, yun pa rin. Pero ito talagang very magarbo at malustay talaga sa pera itong Marcos administration na ito. Yun lamang ho ang ating update ngayon at Merry Christmas po sa atin lahat.